cravings, 'di ba? Lalong-lalo na ngayon, mag-iinit na, 'di ba? Magsa-summer na. Magkakaroon na naman ng cravings yung mga tao like ice cream, ayan, ice candy, 'di ba? Halo-halo, ayan, Starbucks, hindi yung mga malamig, 'di ba? Tapos 'yun, normal 'yun na hanapin mo yung mga bagay na 'yon, 'di ba? Kasi normal ang cravings o kaya naman yung pagde-desire. And alam nyo ba na hindi lang tao ang may cravings o merong hinahanap-hanap. Si Lord din, meron din siyang hinahanap-hanap. Kanina, sa verse na binasa ni Sis 13, tinukoy doon yung John 4, 'di ba? Na kung saan ang Diyos daw ay naghahanap, 'di ba po, ng worship na in spirit and in truth. Kaya ang title po ng message natin for today is The Worship He Longs For. The Worship He Longs For. Hindi ko alam kasi, may mga ganun nga kasi talagang leading si Lord na meron ka naman talagang series, may ihahanda ka namang mensahe, pero bigla siyang magi-intervene, di ba? O kaya naman bigla siyang maghaharang sa'yo, sasabihin niya sa'yo, ito yung i-message mo. Di ba? And I believe, di ba, sa bawat isa sa atin, sa mga churches all over the world, ito pa rin po ang hinahanap ng Panginoon. Meron siyang pagsamba na hinahanap. And alam nyo, marami daw mga churches today ay puno naman. Pero alam nyo, si Lord at ang kalangitan, meron pa rin silang hinahanap. Diba? Meron daw tayong mga kantahan, ilaw, mga instrumento at program, pero hindi daw nai-impress ang Diyos sa lahat po ng yon. Lalong-lalo na kung performance lang yon. And He is searching for something deeper. Kasi ang hinahanap po ni Lord ay lalim ng ating pong pagsamba. Kaya sa umagang ito, mag-evaluate tayo, i-assess natin ang mga sarili natin, paano ba tayong sumamba? Ang pagsamba po ba natin ay malalim o mababaw? Yung konting galaw lang ng kortina, galaw lang ng bagay-bagay ng katabi mo, nadidistract ka agad. Diba? May konti ka lang marinig na kaluskos, nadidistract ka agad. Diba? Hindi malalim. Diba? O kaya naman minsan, kapag ikaw ay dumadaan na sa problema, hindi ka na makakanta, hindi ka na makapag-worship kay Lord. So, ibig sabihin, hindi pa ganon kalalim. Kaya ngayong umaga na to, ang goal ng pangangaral na ito ay lumalim tayo sa pagsamba. Lumalim tayo sa pag-worship. Sample nga ng taas ng kamay natin. Paano kayo magtaas ng kamay? Taas kamay natin, okay? Tapos sabihin natin, Hallelujah, Praise the Lord, Glory to God. Yan. Yung mga sample na mga winiwika o sinasambit nating ganyan, ay normal na naririnig kapag nag-worship tayo. Pero ang tanong, meron bang laman? Way back po na nasa magdaong pa tayo, hindi ko alam, Diyos lang ang nakakaalam, tsaka ako. Meron akong, hindi ko alam kung vision ba yon, open vision, or something like that. Basta nandun ako, nag-worship kami sa magdaong. Bigla ako nakakita ng mga vessels na yung iba merong laman, tapos yung iba wala. Alam niyo yun, yung mga vessels na may substance or basta whatsoever. Tapos sakto kasi nun, yung kasagsagan nun, may mga kinakanta kami na, May our praise arise as incense, O Lord, to you. Tapos parang doon, kinaklaro na ang papuri natin, nag-a-arise talaga siya, umaakyat siya, 'di ba? Kapag nagpupuri tayo kay Lord. And doon pinakita sa akin ni Lord, ang explanation ng vision na 'yon ay kapag tayo nagwo-worship, minsan daw may laman at minsan naman wala. 'Di ba? Ano ibig sabihin nun? Na yung may substance daw na vessel, yun yung papuri o pagsamba na yung parang anlalim. 'Di ba? Yung pagsamba na totoo talaga. Samantalang yung mga vessel na walang laman, ito yung masabi lang, di ba? Yung may maibuka lang yung bibig mo, sumasabay ka lang sa kanta, pero wala sa loob-loob mo. Doon ko nakita, di ba? Doon ko nalaman na ay totoo pala talaga na may ganon. Na merong peke, kasi di ba sabi nga, John 4, 23 to 24, na ang Lord gusto niya, in spirit and in truth tayo mag-worship. Bakit kaya diniinan doon yung truth? Kasi pwedeng ang pagsamba natin ay walang saysay. Pwede ang pagsamba natin ay peke lang. 'Di ba? Na makikisabay ka lang o kaya naman attend ka diyan pero walang laman yung pag-worship mo.
Kaya ngayong umaga na to by faith, di ba? Ang mga worship natin ay lumalim na and at the same time magkaroon na ng laman. Okay? John 4:23, "But the hour is coming and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship Him." Alam niyo ba, God is not looking for better singers. He is looking for true worshipers. Ano kung ganyan ang boses mo? Pag marunong kang sumamba kay Lord, hindi ka sintonado. Diba? Pag marunong kang sumamba kay Lord, hindi yung boses ang tinitignan niya sa'yo. Yung totoong pagsamba. Alam niya, sino nakaranas nito sa mga may anak na? Binigyan kayo ng anak niyo ng letter na ganyan ng itsura. Di ba minsan may pinapagawa ang mga teacher sa kanila, lalong-lalo na kapag Mother's Day, Father's Day, o kaya naman Valentine's, Christmas, birthday, ganyan. Tapos gagawa sila ng ganyan. Diba? Yung I love you dad, I love you mom, ganyan. Tapos yung nanay, kung ano niya yon, first time niyang makatanggap ng ganon, ipapaprame niya pa yon o kaya ilalagay niya sa journal. Diba? Bakit? Kasi, diba, kumbaga parang first time, tapos alam niya na yun lang yung kakayahan ng anak niya. Pero, alam niyo yun, least that he or she can do. Diba? And ganun din daw sa ating pag-worship. Si Lord, hindi siya naghahanap ng perfection. Pakinext natin. Hindi niya agad-agad, hindi niya hinahanap sa atin yung perfection na iniisip natin na dapat perfect yung pagpasok ko ng Hallelujah to the Lamb. Dapat perfect yung mga namin, instrumento, mahal, di ba? Lahat ng mga tamborin namin sabay-sabay, di ba? Sabi, God is not after perfection, He is after your heart. Di ba? Kasi marami po ako na kitang ganyan, na ang boses ay hindi naman mala Regine Velasquez, pero ramdam na ramdam mo yung presence ni Lord. Diba? Talagang kung umiyak, talaga namang dadating ang presence ni Lord. Okay? Kasi ganun po si Lord kung maghanap. Laging puso ang pinaka-importante sa Kanya. Kaya sa umagang ito, meron akong 5 na ituturo sa inyo. Okay? So, dapat po isipin natin to. Ano yung worship na hinahanap ni Lord? Number 1, yung worship daw po that comes from the heart, not just the lips. Ikaw ba ay sumasamba kay Lord? Dapat daw hindi lang po tayo sa labi sumasamba, kundi dapat po sa puso. Kasi bakit? Sabi ng Matthew 15:8, "These people honor me with their lips, but their hearts are far from me." Sino yung tinutukoy po dyan ni Jesus? Yun pong mga religious leader, yung mga Hudyo, di ba? Napanay ang samba sa Diyos, pero ang totoo, wala na yung mga puso nila, di ba, sa Diyos. And alam niyo bakit inopen yan ni Lord? Kasi possible talaga na ikaw umawit ka, gumawa ka ng sakripisyo o offering kay Lord, pero yung puso mo malayo na, di ba? And ako nagpapasalamat ako sa mga ganitong reminder kasi ganun talaga ang tupa, di ba? Ganun ang anak ng Diyos. Na minsan talaga we wonder, di ba? Minsan naliligaw tayo, pag hindi tayo binalaan, pag hindi tayo winarningan, ni-remind, di ba? Maliligaw at maliligaw tayo. Pero salamat sa Diyos kasi from time to time, meron siyang reminder sa atin na, Gabi, totoo pa ba yung pag-worship mo? Yung ginagawa mo bang yan, bukal pa ba sa loob mo? Diba? May mga ganong pangungusap si Lord. Diba? Kasi bakit? God rejects empty worship. Kahit saan nyo basahing parte ng Bible, Genesis hanggang Revelation, ayaw niya ng empty worship. Hindi tinatanggap ng Diyos ang worship na walang dating. Diba? Lalong-lalo na yung worship na merong deficiency. Diba? Kaya sa pag-aalay ng tupa, merong mga standard ang Diyos. Kailangan hindi bulag, hindi bingi, walang kapansanan, hindi pilay. Diba? Kasi gusto niya the best. Sabi mo sa katabi mo, gusto niya the best. Kaya sabi, worship is not about outward expression alone. It must be rooted in inward affection. Kasi pwede mong pekein yan Di ba? Pag sinabing taas kamay, matik yan. Pag sinabi hallelujah, 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 hallelujah. Di ba? Robot. Di ba? Pag sinabing sigaw tayong amen, amen. Di ba? Pero ang pinaka-tatanungin mo doon, galing ba sa puso? Di ba? Ba, meron ka pa bang affection na nararamdaman? Para nga daw sa mag-asawa, di ba? Ang isa daw husband na laging nagsasabi ng I love you kahit araw-araw pa yan,
pero wala ng affection, eventually the words become empty. At hindi na yun mararamdaman ng asawa mo. And alam nyo, same sa Diyos. Diba? Kaya dapat lagi tayo nagche-check up ng sarili. Ito bang pagpupuri ko kay Lord, ano pa ba? Yung parang puno pa ba ng presensya? Meron bang substance? Meron bang ibig sabihin? Diba? Kasi God hears not just what we say, but what we mean. Diba? Kasi tayo, lalong-lalo na tayong tao, mabilis tayong magbitaw ng salita. Pero minsan, ang natin, joke lang, diba? Mahilig tayong yung mangako, diba? Sige, pupunta ako ng alas 10, tingnan ko. Diba? Pero hindi natin minimin. Diba? Pero ang Diyos, ang hinahanap niya is yung minimin natin, yung sinasabi natin. Pag sinabi mong, thank you, Lord, diba? Dapat talaga minimin mo na nagpapasalamat ka. Diba? Pag sinabi mo, Lord, I love you, dapat halata sa'yo na mahal mo talaga si Lord. Kasi may mga ganon, diba, na may mga taong ganon na kala mo, kung grabing mag-profess na sila ay Christian, grabe mag-confess, pero hindi halata sa buhay, di ba? Hindi halata sa action, hindi halata sa pagsasalita. Ngayon po, nawa po, kung ano yung sinasabi natin, mangyari sa buhay natin, di ba? So, yan yung una, worship that comes from the heart, not just the lips. Wag lang Kristiyano sa nguso, dapat Kristiyano sa puso. Wag lang sa nguso sumamba, dapat sa puso din. Okay? Sasabihin mo sa katabi mo, galing sa puso. Ayan. Ito pangalawa, kaya ang ganda ng kanta natin kanina. Yung worship daw, dapat, ang hinahanap ni Lord na worship, yung worship in spirit, ibig sabihin, real and alive. Pakibasa nga yun, John 4:24. God is... Ayan. Inulit, di ba? So, ibig sabihin kasi niyan, kapag daw nag-worship tayo, dapat in spirit and in truth. Sino dito gustong-gusto nyo yung soft drinks o Coca-Cola na wala ng espiritu? Di ba may mga kasabihan tayo? O ito, ang tagal na nakabukas to, wala ng espiritu. Pag ininom mo, anong lasa? Pangit, di ba? Ayaw mo, walang something na ganon. Di ba? Yung kasi, ba't nyo ginaya? Di ba? Ang ganda nung di ba? Yung parang pag binukas mo, paano ba? Soft drinks yun hindi yun galing soft drinks, okay? So, kasi, tapos, pagka ininom mo, ang sarap, refreshing, lalo kapag malamig, may yelo, di ba? Ngayon, ang tanong, kapag ikaw naman, ibubukas mo ang papurit pagsamba mo sa Diyos, may espiritu ba yan? Di ba? Kasi kapag may espiritu, parang sa Coca-Cola, nakaka-refresh. Pero kapag wala, hindi. Diba? Naalala niyo yung sabi ng Revelation, na sinusukan ni Lord, yaong mga maligamgam. Kasi sinabi yan ng Bible. Kumbaga parang mga figure of speech yan, na umiinom ang Lord, na tinitake niya yung mga binibigay natin. Ano kaya ibig sabihin yan? Kasi may ibig sabihin yan, na dapat may spirit yung ating pagsamba. Dapat alive na alive. At ito pa, kapag walang espiritu ang katawan, anong ibig sabihin nun? Patay na. Diba? So ganun din. Sa pagsamba, kapag walang espiritu, patay na. Diba? Kaya nga sabi, may isang pastor na nagsabi, kung wala rin namang espiritu at hindi alive na alive ang pagsamba natin, umuwi na lang tayo. Diba? Kasi walang halaga, walang saysay, kung sasamba ka, pero walang espiritu. Kasi sabi nga, true worship, hindi daw siya mechanical. It is spiritual. Yung espiritu mo, kinakatagpo ang espiritu ng Diyos. Diba? So, ibig sabihin, masasabi mo na itong araw na to, na-encounter ko si Lord. Itong araw na to, nagtagpo kami ng Panginoon. Diba? Kasi sabi nga, you can sing loudly daw, pero and still not worship. Kahit lakasan mo pa yung boses mo, pero wala naman yan sa puso mo, bali wala po. Sabi, worship happens when your spirit connects with God. O ngayon, paano mong malalaman kung nakakakonekta ka na sa Diyos? Meron ng epekto sa buhay mo. Meron ng epekto kahit sa physical na pangangatawan mo. Minsan, hindi mapigilan ng katawan mo, nagre-react, nagre-respond. Andyan na yung napapataas ka ng kamay, unnoticeably. Diba? Dati hindi ka naman ganon.
Andyan yung naluluha ka na. Lalaki ka, lalaking lalaki ka. Di ba? Nagre-react yung katawan. Ibig sabihin, may nangyayari na. Andyan yung napapaluhod ka na. Di ba? Bakit? Kasi kumo-connect na yung iyong espiritu sa Diyos. Amen? Nangyayari na ba yan sa inyo? Amazing grace, how sweet the sound. O ganun lang. Ba? Dapat po kumonek ang espiritu sa Diyos. Kaya nga alam nyo po, dapat ipag-pray natin yan eh. Kasi dati, naalala ko yan noon, nasa mission house pa lang kami, naranasan na namin yung ganong kapuspusan. Nagrabe talaga as in. Nung dumating yung presence ni Lord, walang makatayo, lahat nakaluhod. Di ba? Tas lahat, yung parang hindi matapos. Tas yung mga worship team, tumitigil sa pagtugtog talaga, lahat nakataas ang kamay. Meron pang may pagkakataon, si Bishop Moon, nakaluhod na siyang ganun sa organ. Bakit? Kasi super naramdaman talaga yung presence ni Lord. Yung drummer, hindi na makapag-drums. Yung mga, gitarista, nakataas na ng ganun, nakamay, iyak na ng iyak. Di ba? Kasi kailangan po, maramdaman, maranasan natin yung pagbuhos po ng presensya ng Diyos at ng banal na Espiritu. Amen? Diba? Alam niyo sa Bible, may sample niyan, si Abel at Cain. Diba? Kapag binasa niyo yung mga commentary about dyan, yung life application, hindi naman kasi, may tinitignan tayo na tama kasi yung kay Abel dahil tupa. Diba? Pangalawang rason, kasi kaya siya tinanggap dahil yung offering ni Abel, buhay. Diba? Tupa, buhay. Tapos, kinatay para sa Panginoon. Tas at the same time, ang tinitignan pang aspeto doon, yung puso. Diba? Na nung nag-worship sila, si Cain, una pa lang, hindi na tama yung puso niya. Kasi kung tama ang puso ni Cain, diba, dapat tama rin yung kanyang way of offering, tsaka way ng pagsamba. Kaya minsan tayo, alam nyo po, sa atin, minsan may mga pagkakataon, it's not about yung tugtog lang eh. Diba? Hindi naman yung sa pagkaka-assemble lang ng upuan. Hindi naman sa bango o ng laki ng lugar. Diba? Minsan po, o madalas, nasa puso. Diba? Kasi nga, kaya nung yung mga umattend po ng prayer meeting nung nandun kami sa Lodora, sabi ko sa kanila, alam nyo bakit natin binabalik na pag sa outdoor prayer meeting, ang dala lang natin gitara, tapos konting speaker, isang mikropono, tas tambourine. Kasi gusto ko po na i-practice natin o ibalik natin yung papuri o pagsamba na hindi natin kailangan ng kung anik-anik. Di ba? Kasi sa mga church people ngayon, ano pong mga ginagawa na? Lalong-lalo na, hindi natin nilalahat hindi natin ginajudge. Di ba sa ibang mga church, kailangan pa nila para maramdaman yung presence ni Lord, may pausok. You are my King. You are my Lord. Yung ilaw, gumaganon-ganon. You are Jehovah, the living word. Pero sa probinsya, pumunta ka, meron kubo, konting upuan, meron silang gitara, tas yung drums nila, hindi mo alam kung drums ba yun, o drum lang ng tubig. Pero puspos na puspos. Diba? Galing sa puso yung kanilang pagpupuri, pagsamba. Bakit? Kasi puso. Diba? Sabi ni Charles Stanley, di ba, sa ibang mga church, nandun na nga lahat. Di ba? Para makapag-worship yung mga tao, pero doon pa siya nakakakita na nasa simbahan, nasa dulo pa lang, nagsisindihan na ng sigarilyo. Di ba? Ngayon, nag-worship ba yon? Di ba? Kasi dapat po dumating tayo sa time na ang pag-worship natin, totoo talaga. Di ba? Merong epekto sa mga buhay natin. Amen. Amen. Kaya alam nyo, meron nga daw isang lalaki ang umaattend sa church every Sunday. Kumakanta ng kanta, pero isang araw, di ba, he broke down in prayer at nag-confess na siya sa Panginoon, Lord, I've been present but not engaged. And that day, his worship became real, not routine. Di ba? May lalaki nga na nag-confess na, oo nga, Lord, no? Ewan ko, siguro, baka ang narinig niyang pangangaral is yung in church but not in Christ, di ba?
by Sister Moreno. Diba? Kasi may mga ganon na yung parang, oo nga, na mapapareflect ka, nandito ako pero wala. Kaya pagka ako nga nung nakaraan talaga, sabi ko sa Panginoon, kasi siyempre lumalaki na tayo, tumatanda na ang lahat. Hindi ka na talaga yung parang mayat maya na, yung alam mo yon, sayang mamaya ko pa dapat to sasabihin sa sa YA. Na nung nagsasalamin ako nung nakaraan, nanonotice ko na naman yung buhok ko. Yun dito sa gilid, nagkakaroon ng mga white hair. Sabi ko, ayan na siya. Di ba? Tapos yun, habang parang umiidad nga, naiisip ko na, oo nga na yung parang kapag yung iintayin mo na lang talaga na mahinog, di ba? Yung isang tao, mag-mature, di ba? Yung talagang, yung ma-realize nila sa sarili nila na, ay, ganito pala, ganyan pala. Parang ganon. Kasi, for example nga yung sa pag-o-offering tsaka sa pagta-tithes, may mga parang ilan kasi, di ba, noon na hindi magawa yon, parang may mga pero parang later on, nung nag-mature na, parang papansin na namin, nag-o-offering na, nagta-tithes na, parang ganon. Kasi iintayin mo lang talaga. Kasi they will realize later or sooner, di ba, na sobrang halaga pala nun. Kaya kagaya nung sa lalaki, di ba, na-realize niya na nandito ako sa church pero parang wala. Kaya nga, for example, sa mga bata natin dito, ngayon lang yan, sama-sama sa inyo, parang walang, hindi pa nila naintindihan, hindi pa nila nauunawaan, lalo yung mga kids church natin, di ba? Pero darating yung time, pag yan umidad na, pag yan mga nagbinata na, di ba? Minsan si Cholo, kailan talaga naman. Di ba? Pero darating yung time, pag nagbinata na yan at tinuli na ba siya? Di ba? Pag yan may crush na, may hiya na yan, hindi na pwede yan tatakbo-takbo, ganyan. Hindi na gaganyan-ganyan yan kasi magmamature na yan. And ang sinasabi ko sa inyo dito, darating yung time, by faith, di ba? Kung inaaral nyo talaga yung Bible nyo, magmamature kayo even in worship. Di ba? Sa pagsamba kay Lord. Hindi kayo parang naglalaro lang or what. Okay? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, ikaw din. Marirealize mo yan. Okay? Pangalawa, worship in spirit, real and alive. Yan ang hinahanap ng Panginoon, yung totoo, tsaka buhay. Pangatlo, worship in truth, aligned with God's Word. Diba? So yun pa rin ang verse sa John 4:24. Na ang worship na hinahanap ng Panginoon ay naka-align sa Kanyang salita. O ganito ang worship. Una ko pong nalaman ng ibig sabihin ng praise tsaka ng worship kay Bishop. Sabi ni Bishop kasi ang worship daw natin ay ang ating personal response to the Word of God. Na ang ibig sabihin, pag nakarinig ka ng Word of God, ang response mo, worship. Di ba? Kaya imposible na ang tao mag-worship, sumamba, nang hindi niya alam ang Word of God. Kasi ang Word of God ang magre-reveal, mag-expose sa'yo kung ano yung isasamba mo sa Diyos. Di ba? Na Lord, ikaw pala ay Jehovah Jireh. Nabasa ko, Lord, ikaw pala ay Jehovah Shammah. Lagi mo kaming kasama. Lord, ikaw pala ang aming Jehovah Nisi. Our banner, our victory. Kaya wino-worship mo na ngayon si Lord. Diba? So ganyan, ang worship daw po natin naka-align sa Word of God. Kaya huwag kayo maniniwala dun sa mga tao na worshiper daw sila, we worship you, pero ayaw sa Word of God. Bakit? Kasi ang Word of God ang magpo-fuel ng pagsamba mo. Kapag alam mo yung Word of God, mas lalo kang gaganahan sa pag-worship. Amen? Di ba? Nabasa mo yung buhay ni Joseph. Nabasa mo yung buhay ni Abraham. Di ba? Kaya tuloy ngayon, mapapa-worship ka. Grabe, ganito pala. Di ba? So, yun. And then sabi nga, worship must be grounded in truth, not feelings alone. Ito, kinokorek tayo dito kasi minsan tayo, base tayo sa feelings, di ba? Tsaka na ako kakanta pag tumayo na yung balahibo ko. Diba? Hindi mo na ako kakanta pag hindi tumayo yung balahibo ko. Huwag kang mag-rely dyan, magdepende dyan. Ang worship natin nakadepende saan? Sa salita ng Diyos. Once you hear the Word of God, once you know the Word of God, mag-respond ka.
ng worship. Wag kang dedepende sa feelings. Kaya sabi nga, sincerity is not enough. Sabi, worship must align with who God really is, not who we imagine Him to be. Ito, makinig po kayo maigi kasi uso to, di ba? Nauso yung, again, yung issue about sa isang sex bomb dancer, tapos doon sa kanyang asawa, na naging dahilan bakit uminit yung social media, tapos ang dami ng mga nag-comment na hindi naman hinihingi yung comment nila, di ba? Ang dami nang biglang naging pastor, naging preacher, na ang Diyos, hindi, mabait. Lahat ng tao tanggap niya. Di ba? Tapos kahit si Abunda, si Fast Talk, di ba? Nag-comment na you cannot impose. Parang basta lahat ng mga, again, mahal natin sila, mahal natin yung mga LGBTQIA. Pero ang Word of God po ay Word of God. Diba? Madalas ang mga sinasabi nila, yung God na inimagine nila. Diba? Na akala nila ganito, diba? Akala nila ganyan, based on their feelings. Pero ako po, tumanda na rin ako't lahat sa mga pagtuturo ng mga pastor namin noon, bishop, tsaka sa Bible. Opo, mapagmahal po ang Diyos, pero banal po siya. Diba? Kaya hindi mo siya pwedeng i-worship na parang kaibigan mo lang na, Lord, bro. Hindi ganon. Bakit? Kasi banal po siya. Okay? Amen? Sabi, worship must align with who God really is, not who we imagine Him to be. Kasi minsan, alam nyo, kaya nga na nagkakaroon ako ng mga burden, kahit nga sa mga artista po Kasi ang longing namin, ang prayer namin, ang mga artista, makatagpo talaga ng mga preacher ng Word of God. Nasasabihin talaga sa kanila yung totoo. Di ba? Kasi yung mga pastor ngayon, takot talaga maka-offend ng tao. Di ba, pastor, nagkakasala ba ako kapag sumayaw ako ng sex bomb? Diba? Sumayaw ako ng mga ganito't ganyan. Diba? Kaya dati, nung favorite pa yan ni Ate Risa, ay, bala ka dyan. Diba? Bala ka dyan magganyan, ganyan, ganyan. Diba? Napapansin niya talaga, kapag ang post niya, sayaw sa mundo, ba't si Kuya walang like? Hindi hina-heart ni Kuya yung post ko. Alam niya na. Nung nag-mature siya, kaya pala, mukhang ayaw ni Kuyang gumaganon ako. Diba? Kasi mukha akong ahas dyan. Kaya ganon. Diba? Magkakasala po ba ako, ganyan-ganyan? Diba? Siguro kung si Tito Arnel yon, yung pastor ni sasabihin, oo, magkakasala yung kumpadre ko sa'yo. Diba? Kakaganyan-ganyan mo. Diba? So, kaya again, let's worship the Lord. Kung sino yung sinasabing siya. Hindi doon sa inimagine lang natin. Alam nyo, maniwala kayo sa hindi, may mga nag-i-imagine na ganun. Yung parang sa Korea yun yung ang tingin nila kay Lord, boyfriend, kay Jesus. Pwede ba yun? Sa prinsipyo ng Bible, sweet si Lord. He is altogether lovely, He is altogether worthy. Pero sa antas ng pagiging boyfriend, hindi mo pwedeng i-level ng ganun. Si Lord, banal siya. Amen? Diba? Talaga po siyang matuwid. Kaya po, let's worship the Lord according sa Bible. Amen? Baka i-report niya ako, ha? Nagsasabi lang po kami ng totoo. Basahin niyo po yung Bible. Diba? Kaya, yun, prayer po namin yun na dumami pa yung mga pastor na matatapang, yun talagang sasabihin sa'yo kung yung kailangan mong marinig, hindi yung gusto mong marinig. Diba? Amen? Amen. Hindi po ako galit, ha? Ayan. So, sunod naman po, sabi, knowledge of the Holy teaches that when we think about God, what we think about God is the most important thing about us. Diba? So, kaya yan ang mahalaga. And ito yung gusto kong idiin sa inyo. Sabi, if our view of God is small, our worship will be shallow. Diba? Kayo ba, ano ang tingin nyo sa Diyos? Diba? Ano ang tingin nyo sa Kanya? Maliit ba na Diyos? So, magiging maliit lang yung worship nyo.
magiging maliit lang yung tiwala nyo. Pero kung ang tingin nyo sa Diyos, banal, makapangyarihan, malaki, dakila, ganon din ang worship nyo sa Kanya. Diba? Kaya yung mga sumasamba talagang grabe, how great is our God. Diba? Yung mga nakikita ko na talagang, wow, ang laki ng Diyos nila. Diba? Yung talagang mga umiiyak pa. Diba? Kasi ang Diyos po natin ay Diyos na malaki. Kaya dapat yung pagsamba mo din ay ganun din. Diba? Kahit sa mga pagtitiwala nga po gaano ba kalaki ang Diyos natin? Ako, babalik tayo ulit sa camp Diba? Gaano ba natin tinitignan ng Diyos? Diba? So, ganun din ang ating magiging worship, magiging respond, magiging pagtitiwala. Okay? Kaya tingnan nyo po si Isaiah, diba? Ang nakita niya kasing Diyos, yung high and lifted up, yung kinakantahan ng mga anghel na holy, holy, holy. Bakit kaya tinatlo yung holy, holy? Kumbaga parang superlative na, di ba? Kasi hindi masabi na holy lang ang Diyos kundi holy, 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 napaka-holy. Tapos yun, kaya sabi nga, yung description doon, yung anghel, lumilipad sa dalawang pakpak, yung dalawang pakpak, pinapangtabon sa paa ng anghel, yung dalawa, pinapangtabon sa kanilang muka. Holy angels na yun pero tinatabunan pa nila yung mukha nila. Bakit? Kasi hindi sila makaharap dun sa Diyos na banal, banal, banal. Ganon siya nagliliwanag. And ganito yung worship natin. If you think God is just a helper, you will worship Him casually. Helper ko lang yan si Lord. Kaya you worship mo siya casual lang. Pero if you see Him as holy and sovereign, you will worship with reverence. Okay? Hindi lang natin ina-apply dito, pero alam nyo ba dati? Kaya nga ako, napapansin nyo ako na kapag tumutungtong ako dito, nagtatanggal ako ng tsinelas, di ba, ng shoes. Kasi dati, laging tinuturo yan sa amin. Yung mga gamit sa church, yung stage, yung mga pulpito, banal yan kay Lord. Kaya hindi ka dapat, kunwari, gusto mo, trip mo humiga dyan, hihiga ka lang dyan. Diba? Kasi ginagamit niya ni Lord, dyan nag-altar call, diba? Tapos dyan pa kayo naghaharutan, diba? Minsan, may mga time talaga, sila Faith, sila Isaiah, Amari, pumupunta dito. Pero, parang kung ikaw, matured ka na enough, diba? Dapat ang tingin mo sa mga bagay patungkol sa Diyos at mismong sa Diyos ay high and lifted up, holy. Diba? Kaya ganun din ang magiging worship mo sa Kanya. Parang example ko po dyan, si Mama at Papa. Pwede ka po silang maging kaibigan, di ba? Maging kabiruan. Minsan, nagbibiruan din kami niya ni Papa. Minsan, gino-joke ko siya. Pero pag nagalit na yan si Papa, tiklop na kami ni Risa. Ganon din si Mama, tiklop na kami. Di ba? Bakit? Kasi merong level. Di ba? Merong kang, pwede mo silang maging kaibigan, pero wag mong kakalimutan, magulang mo sila. Lagot ka kapag dati pag si Papa, nakita ko na yun, galit na yun. Risa, umayos na tayo. Diba? Ganun din sa pagsamba po natin. Diba? Amen? Lord Jesus, you are my best friend, O Lord. Diba? Pero, holy din po siya. Okay? So, yan po yung pangatlo. Worship in truth aligned with God's Word. Pang-apat, worship that cause something. Ang hinahanap po ni Lord yung nagkakos ng something sa'yo. Ibig sabihin, mahalaga. Diba? Sabi ng 2 Samuel 24:24, but the king replied to Arona, no, I insist on paying you for it. I will not sacrifice to the Lord my God burnt offerings that cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen and paid 50 shekels of silver for them. Sa lahat po ng mga familiar sa kwento na to, ano bang background nito? Di ba? Ayan po yung pinaggagawa ng Diyos si David ng altar. Di ba? Dahil, yun nga, nag-census kasi siya, nagkasala siya. Ngayon, para tumigil yung plague during that time, kailangan mag-offer siya. Kailangan gumawa siya ng altar. Ngayon, nung pagpunta niya kasi kay Arauna, inalok siya noon, di ba? Ito ang giikan ko, ito ang lupain ko. Ito yung mga baka ko. Ito yung kahoy para sa fire, para sa apoy. Sige, i-offer mo na sa Diyos. Huwag mo nang bayaran. Pero anong sabi ni David?
Hindi ko kukunin bilang libre yan, babayaran ko yan. Sabi niya, hindi ako mag-o-offer, maghahandog sa Diyos ng that will cost me nothing. Ibig sabihin, mahalaga sa Kanya, may bayad dapat ang pagsamba. Kaya ano ibig sabihin nun? True worship requires surrender. Sabi niyo nga po, surrender. May bayad ang worship. Diba? May effort ang worship. Diba? Meron kang inaalay kapag nag-worship ka. Kaya nga, diba, minsan, may mga tanong tayo, bakit ba kailangang ma-effort kapag nag-worship? Bakit kailangan nagpa-practice pa? Bakit kailangan naka-dress pa kami dito, nakapalda pa pag nagtatamborin? Di ba pwedeng magpantalon? Diba? Bakit kailangan naka-white kami tuwing communion? Diba? Ba't kami nakaganto? Ba't ganyan-ganyan? Ba't ginagawa lahat ng to? Diba? Kasi ang worship po, requires surrender. Diba? Kaya minsan, pagka ikaw, nabuburyo ka na, ba naman yan? Kailangan gumising ng maaga. Ano ba yan? Kailangan tatanda mo, ipaalala mo, worship requires surrender. Kaya kung effort lang ang pag-uusapan, effort talaga. Diba? Kaya kapag nagtatanong, bakit ba nagre-remind ang mga pastor tungkol sa pagiging maaga, tungkol sa pagiging punctual, tungkol sa ibigay ang best para kay Lord? Kasi worship, requires surrender. Diba? Dapat po, hindi natin bigyan ng Panginoon that cost us nothing. Diba? Kasi bakit? Kailangan extra mile. Diba? Kaya maraming bumilib kay Catherine Coleman kasi grabe yung presence ni Lord. Pero pag tatanungin siya, bakit ba ganon yung presence ni Lord sa kanya? Diba? Ano sabi niya? I paid a high price. Diba? Nagbayad kasi ako. Amen? Amen. Kaya kung gusto mong maranasan yung kapuspusan o yung presensya ng Panginoon, di ba? Kailangan mong magbayad. Sabi nga, worship is not just singing, it is sacrifice, obedience, and surrender. Di ba? Kapag daw nag-worship tayo, hindi lang tayo kakanta, may sakripisyo din, may obedience and surrender. And madalas, sa mga Christian community, sa mga Kristiyano, kaya nawawala yung fire kasi wala ng sakripisyo. Wala ng mga gusto na lang laging hayahay, gusto na lang laging yung parang okay sila, gusto yung parang walang hirap, gusto aircon, gusto ganito, ganyan. Di ba? Wala ng pagsusurrender at pagsasacrifice. And sabi nga, the greatest act of worship was not a song, it was a surrender. Kaya minsan, iniintindi ko nga talagang kasing nung nag-prayer marathon nga kami, sabi ko, sobrang nag-grieve din kami sa lagay ng bawat isa. Kasi sa mga estudyante natin, masyadong mga pine-pressure, di ba? Sa pag-aaral, ang daming mga deadlines. Sa mga nagtatrabaho din, ganun. Di ba? Yung parang, aalis ka ng bahay, ang aga-aga, uuwi ka ng bahay, ang late-late. Di ba? Kaya parang sa part namin, wala na talagang buhay yung mga tao ngayon. Kaya ang prayer ni Ate Mernon, Lord, kung posible lang, ibalik mo po sa maging 6 hours na lang po yung pasok ng mga nagtatrabaho. Parang kung pwede lang kasi, di ba? Para may time pa sa family, may time pa sa Lord talaga. Wala ngayon. Parang after talaga nung pandemic, nung 2020, akala mo nagmamadali lahat. Akala mo may hinahabol lahat talaga. Di ba? Sobra. Kaya minsan, hindi ko rin masisi ang mga nagtatrabaho pagdating sa simbahan, mga antok, mga pagod. Di ba? Ganon din ang mga estudyante. Di ba? Mga youth pa lang, pagod na sa buhay. Di ba? Kaya pagka nag-worship, response? Lantutay tuloy, Lord. Wini-worship kita. Di ba? Yung parang gusto mo naman mag-worship kay Lord, kaso the spirit is willing but the body is weak. Di ba? Pero gayon pa man po, pag-pray natin yung kalakasan ng Panginoon. Di ba? Na supernatural, na kapag sumasamba pa rin tayo, gusto natin maibigay pa rin yung best. Di ba kasi ganon pagmahal? Amen? Naniniwala kayo? Amen? Di ba kami kunwari Mother's Day, sasabihin ko kay Risa, Mother's Day. Sumasakto linggo. Kahit anong pagod pa yan, kahit nag-communion ng linggo, kahit mayroong fellowship, ilabas natin si mama, ilabas natin si papa, kahit linggo pa yan. Di ba? Yung e-effortan mo talaga, magsisiksikan ka dun sa kami rin, kakain kami. Di ba? Kahit di ba bakit? Mahal mo O ganun din, pagdating kay Lord. Kapag ka mahal mo, bibigay mo pa rin yung best mo. Di ba?
You're all together, love. Kahit iganyan mo na yung mata mo, basta nakamulat ka lang. Diba? Kahit nga pagka, kayo po, pag nakikinig kayo ng preaching, alam ko namang antok na antok kayo. Diba? Nilalabanan nyo ang pagkaantok. Diba? Pero worship yan. Diba? Ayan o, sacrifice, surrender. Diba? Kaya ko to. Matatapos ko tong si pastor. Diba? Diba? Surrender, sacrifice. Amen? Naintindihan niyo yung pinupunto ko? Yung alam ko naman gusto niya nang maglatag dyan, lalong-lalo na tong mga to. Diba? Diba? Gusto niya nang maglatag dyan, pero mahal niyo si Lord. Amen? Mahal ba natin si Lord? Mag-worship tayo. Amen, pastor. Amen. Diba? Talagang you will give your best. Amen? At saka pag naganyan kayo, yung talagang iniportan nyo, yung nag-sacrifice kayo, nag-surrender kayo kay Lord, magugulat kayo, may fire na dadating sa buhay nyo. Dadating si Lord. Dadating yung presence niya. Amen? Kaya yung mga kasi pagka mag-aral din kayo ng mga history noon, nung kay Catherine Kuhlman din, tinutulugan nila si Catherine Kuhlman. Diba? The Holy Spirit is talagang mas balerina yun Kaya yung mga nanonood sa kanya. Tapos kapag gagawa na siya ng miracle, doon na nagigising. Diba? At least natatapos nila yung crusade. Diba? Tapos napopospos sila ng Ganon din kayo Diba? Minsan, pagka pag nag-worship, habang nagpe-preach ako dito, diba? Pero pag dulo na, nagkantahan na tayo. Talaga, puspos. Na para bang hindi inantok ng preaching kanina. Diba? Amen? Amen. Kasi surrender yon, sacrifice. Diba? Ang tagal naman ito ni Pastor matapos. Sacrifice. Surrender. Amen? Amen. Kasi para kay Lord. Sabi nga, meron daw, usapang surrender, meron daw isang young believer na pinili niyang mag-forgive sa someone na nakasakit sa kanya deeply. And sabi niya, Lord, masakit to, pero pinipili kita. Pinipili kong magpatawad. Alam niyo, ang desisyon niyang yon, worship. Amen? Kasi may sino naniniwala nangungusap si Lord? Kada service, nangungusap siya. Minsan, ang pangungusap niya sa'yo, Casel, patawarin mo na yung kapatid mo. Yes, Lord. Diba? O worship na yon. Kapag nag-decide siya, diba? 10-10, batiin mo na yung kaklase mong suntukan mo. Yes, Lord. Diba? Ganon. Surrender. Sacrifice. Diba? Edna, batiin mo yung asawa mo, yung boyfriend mo, pag uwi mo. Yes, Lord. Diba? Surrender. Sacrifice. Amen? Amen. Minsan, may mga pinapadecide sa atin si Lord, and that is worship. Diba? Again, nung si Abraham, wala silang organ nun, wala silang gitara, pero ang tawag doon, worship. Diba? Silang mag-ama lang. Diba? Kahoy, i-offer niya si Isaac, ang tawag doon, worship. So, ganun din po sa atin. Pang-apat, worship that costs something. Ito na yung pang-5, last na to. Worship that transform the worshiper. Romans 12 verse 1, kayo na po magbasa. 1, 2, 3, go. I urge you, brothers and sisters, ayan, di ba? This is your true and proper worship. Yung yon, yung worship na nakakapag-transform ng buhay, ng worshiper. Kasi ang worship po, hindi siya event. Lifestyle po siya. Okay? So, ibig sabihin, pamumuhay pala yung worship. Hindi lang nagtatapos pag lumabas ka sa kwarto na to, sa church na to. Ito yung maganda, ito yung ilagay nyo sa nyo, i-my day nyo, i-note nyo. Sabi kapag daw ang worship mo is real on Sunday, it will show on Monday. Diba? Sabi nyo nga, 1, 2, 3, go. If your it will show on Monday. Diba? Pagkapasok mo ng school, diba? Ang saya-saya mo. Ay, pasok na naman. Diba? Buti na lang, nagsimba ako, kahapon. Diba? Na-energize ko. O, ganun din sa mga nagtatrabaho. Monday na naman. Diba? Kasi kung hindi daw naging totoo sa iyo ang pagsamba, Monday na naman. Ayan na naman.
kailan kaya ang sweldo? Ay, excuse me. Happy New Year. Diba? Kailan kaya ang katapusan? Diba? Kailan ba matatapos tong buhay na to? Diba? It will show on Monday. Makikita, masayahin ka na estudyante. Makikita yung nagtatrabaho ka lang. Nagtatrabaho ka lang. Diba? Ang saya-saya mo. Amen? Parang siya. Okay? So, it will show on Monday. Pero hindi lang Monday, ha? Hanggang mag-Sunday ulit. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, mag-worship tayo. Sabi, our worship should affect how we live, think, and act daily. Paano kang mamuhay? Paano kang mag-isip? Paano kang kumilos? Yan. Kung nag-worship ka, maapektuhan yon. Sabi nga, like fire, if you truly encounter God, you cannot remain the same. Diba? Kaya magtataka yung mga tao sa paligid mo, bakit ano na to? Bakit ang bait na nito? Bakit mapagpasensya na to? Bakit inaway ko to pero hindi gumanti? Diba? Kasi nakatagpo mo si Lord. Sabi nga, God is not looking for perfect voices. He is looking for surrender hearts. Kaya, nung nakaraan may ganong dealing sa akin si Lord, na may gusto na akong kausapin, may papagalitan na naman ako, may ganyan. Ang instruction sa akin ni Lord, hintayin mong mag-worship. Hintayin mong mag-worship. Yan. Tapos kasi alam niyo kung bakit? Kasi pag nagwa-worship ang isang tao, diretso siya sa Diyos, hindi mo kailangan kausapin. Kasi marirealize niya yun. Diba? Marirealize niya ang tigas ng ulo niya, ganto siya. Diba? Kasi nakatagpo niya si Lord. Okay? Kaya sabi nga, God is not looking for perfect voices, He is looking for surrendered hearts. He is not impressed by volume, but by devotion. Kaya di ba ayoko ng lakas lang ng lakas tayo dito, pero wala naman sa puso. Kahit ang lakas pa ng drums mo dyan, pero wala naman sa puso mo, wala. Kahit sigaw ka pa, pero wala naman sa puso, wala. Makapangyarihan po yung pagsigaw, pero kung ang puso mo ay hindi naka-align kay Lord, wala. And sabi, not by performance, but by presence. Alam niyo po, sa 12 years natin, pag nag-anniversary tayo sa July, yun ang target ko. Sa lahat, music team, mga tambourine dancer, sa lahat po ng mga gumaganap kay Lord. Kasi tumatagal tayo tama? Nagiging elder tayo, nagiging, parang alam niyo yun, tumatagal tayo kay Lord. Ang tendency kasi, kapag minsan, nag-anniversary tayo, di ba? Andyan yung dumadating mga pasikat tayo, parang feeling entitled, feeling artista. Sa 12-year natin, gusto ko, yun ang goal natin. Yung walang performer. Lahat worshiper. Amen? Sa ika-12 years natin, walang siya ang bida. Sila ang bida. Walang ganon. Lahat tayo worshiper. Yun ang goal natin, ha? And kung titignan kasi nga natin, di ba, ang ultimate goal natin is to be like Jesus. Alam nyo, nagkakaproblema ang worship natin whenever may someone o may isang tao na nagpe-perform. Okay? Pero kung gusto niyo na maging tayo, anointed, spirit-filled, maayos ang lahat, tigil natin yung mga pagpe-perform natin. Mag-worship tayo kay Lord. Kasi sabi nga ng Psalm 51:17, my sacrifice, O God, is a broken spirit. A broken spirit, a broken and contrite heart, you, God, will not despise. And sabi nga, maybe today, God is not asking for another song. Diba? Kasi alam nyo na yan pagka after ng preaching ni pastor, magpapakanta yan. Ganyan. Alam nyo na. Pero today, God is not asking for another song. Okay? He is asking for you. Kahit nakaupo ka dyan, alam ni Lord kung nag-worship ka. Alam ni Lord kung totoo yung puso mo. Okay? Kaya sa last na lang, ano yung mga 5 na yon na hinahanap ni Lord? Una, yung worship na hindi lang galing sa bibig, kundi galing sa puso. Pangalawa, yung worship na na totoo at buhay na buhay. Pangatlo, yung worship na merong katotohanan at naka-align sa kanyang salita. And ang pang-apat, yung worship that costs us something. May effort, may extra mile, may sakripisyo at may surrender. At panglima, worship that transform
the worshiper. Yung after mo mag-worship, may nabago sa'yo. Yung after mo na mag-worship, naging better ka pa. Okay? Amen.